the top 10 finalists for our Power BI Pilipinas Data Challenge are... Sorry, nasa kabilang screen. The suspense, diba? The suspense. Are Christopher Lance Canapi, Ronnie Cruz Barsaga, Jason Tupas, Justine Cientos, my gosh, so sana tama yung mga pronunciation ko pala, Charles Edquila, Data Visionary, Lizelle Abarquez, Joseph Rodriguez, Tito Fraginal, and Liu or Will Awapga. So, congratulations. Yung pala mali, no? Hindi pala 10 to. No? Okay, 10. So, again, congratulations to our top 10 finalists by Wednesday next week. Or yun nga, pag-usapan namin. Wednesday ba? Or gawin ko ng Friday na lang yung announcement? We will be making the top 3 winner announcement by next week. Tapos yun na, wala na kaming balak i-top 1, top 2, top 3. Baka rektang, basta these are the top 3 na. And that's our set of winners. Kasi total, marami naman kaming prizes na pang tatluhan eh. Open tayo ng 5 muna, 5. Bagal eh. Teka, 1, 2, 3, okay, 5. Total, buti na lang 10 lang naman to. 1, 2, 3, 4, 5. May nadoble ako, pero bahala na yan. Ayan, so yun nga, medyo ano lang tayo. Wala bang name to? Mayroon ba? Makita ba yung name? Hindi ko tuloy alam sino yung kinlik ko. So, yung una kong kinlik ay si Joseph Rodriguez. So, ang talaga, pogi talaga pag dark mode, no? Naalala ko to, isa to sa mga trending. Ito yung isa sa mga, visually, very compelling. Ang ganda sana nung niya, pero hindi siya gumagana sa cross-filtering eh. Oh, chucks. Grabe oh. Ano to? Share mo na. Ay, hindi ako nag-share. Sorry. Nag-share ako sa FB. At least patas na. At least patas na ngayon. Yan. Hinasel ko naman yung Teams. Ayan. Ay, nag-share na ba ako? Tama, nag-share na. Yep, sa Teams. kita na. Teams and Power BI and Facebook. Pero again, yan. So for sa mga teams participants. So ito yung isa sa mga nag-trending. Si Joseph Rodriguez, isa to sa mga unang nag-submit kasi. So ang daming kumbaga, hopefully na-inspire at hindi na-intimidate sa takbuhan. Pero kumbaga, visually, chef's kiss, really nice, for may mga taong, doon ko rin nga lang nalaman sa thread niya na may mga tao palang ayaw talaga ng dark mode, parang sumasakit mata nila. Sa ganito sa theme na to. Which is for me, kumbaga, soothing na sobra sa eyes ko to, hindi naman siya full black, yung 0000 talaga. Siya parang sobrang dark na blue, midnight blue yung ginamit niya. So, kumbaga, visually, enjoy yung mata ko. Pero pala, may mga hindi kinakaya. Masakit sa mata ng iba to. So, yun, something to note. Pero, for the judges, since hindi naman nga ako judge, any other feedback ba? Ito yung hindi gumagana yung cross-filtering. Hindi maka-cross-filter. When you say cross-filter... Pindutin mo yung 2022, for example. Ito, 4197. Click! 3466. Click! So, yung... Kasi kung ako, ayaw kong pahirapan yung stakeholder ka na pupunta pa ng year sa taas. 2022. Yan. Pwede na. Gotcha. Diyan gumagana. Hindi ako nag-scroll down. Mahaba ba? Yan din. Yeah. So, kunwari, pag hindi ko nga to, hindi, nakapatay lahat ng cross-filter niya. May pie chart pala. Totoo. Pala siya? Ayun, ito pala. Nagpa-pie talaga. Ito, meron din. Pie rin ba to? Nga, pie din. The details. The little details. Ano yata ito? It's either custom ba to? Nakalimutan niyang pindutin yung option to cross-highlight doon sa visual. Or baka pinatay niya talaga? Chinek ko, hindi alang pang talaga, cross-highlighting.
Baka Hindi pinatay Pati niya. HTML yung yung code niyan eh. Isang buong HTML ba? Serious? HTML to mula dito Ah, kagawa? Hindi, right click per mo. visual. Okay. Right Okay. click then show as table, malalaman na HTML. Ayan. Sa lahat to, kunwari ito nga yan. HTML visual to, custom talaga. Kaya pala may You ganun can siya. write just para sa isang row. Tapos, i-apply mo yung granularity ng HTML visual. Pero yung granularity na kasi vertical lang eh. Wala siyang horizontal. So, row by row lang yung kaya niya. Kaya mukhang nakalimutan niya yung pindutin yung option to cross-highlight other visuals o cross-filter. Kasi nandun yung sa option ng ng Pwede dapat. HTML. Kahit Pwede HTML. kung ganyan. Naka-light siya eh. Pwede siya kung ganyan. Pero hindi pwede yung yung horizontal yung tawag dito yung kanyang granularity. Katulad nung sa column chart kanina. Mm. Malamang Developer yata may gumawa nito eh. button ba to? Ay, hindi, okay. Kala ko. Pero ang ganda ng ang ganda ng ginawa niya na yun. No? Like yung yung parang progress sa baba nung bawat like kung ongoing, kung completed, mga ganun, the details na ganun na ilalagay niya. Kaya nakakatuwa din. Kumbaga kumbaga kahit first time mo makita to, may makukuha ka na. Yung hindi ka maliligaw. Medyo yung mga KPI cards niya, okay, ganyan. Very user-friendly, very intuitive. Yung takbo. Mm-hmm. Tapos interactivity, yun nga, wala ka nga lang nakiklik talaga dito sa baba. Parang hindi na siya interactive pagdating dito. Medyo puro hover na lang to eh. Tapos andito lang yung interactivity mo. Pero so kumbaga, yeah, good and bad. The good thing about it is at least consistent. Alam mo na as a user, dito lang yung interactive na part at saka itong map na to, medyo interactive. Tapos nothing else. Azure yan eh. Azure map to. Okay. Azure map yan. Okay. This Bing map is going away. Yeah. So, the other entry, the next entry na pag-usapan kay Tito Reginald. Teka, tabi ko nga to. Yan. So, ito naman, oh my gosh, 12 pages. Marami yan. Siya yung may ganyan may crocodile. Siya yung merong extra information na galing sa ICI yata. If you go to Insights ba yung name? Insights. Ayan, meron siyang additional. Oh my gosh. Ghost Projects, Rappler Polity Contractors. Ay, yung cool na to. Yung effort mo sa pagkuha ng data dun sa mga... Ay, oo nga. So ito yung kumbaga yung parang pinakita ni Zach kanina na research kung research tapos left join ko. Ay my gosh, may pictures pa siya. Pero punta mo yung first page niya. Overview ba? Oo, sa overview. Ang mali dyan, yung count ng projects kasi every project is actually unique. Ang ginawa niya, nag-count siya ng by project name dyan eh. Kumbaga, distinct project name? Distinct pa sa project name. Kaya lumabas na mababa, parang ganun. Oo, yun. Hindi kaya, kasi di yan project control lang, project flood control lang, ng 10.7. Kasi yung budget niya is not 700. Hindi, 11,757 yata yung 12,000 mahigit yan yung lahat-lahat eh. Oo, 11,000 mahigit yung flood control projects. Pero yun nga, ang ginawa niya kasi sinilip ko yung mga formula niya dyan eh. Naka-distinct count dyan eh. Effort. Sa project name, parang ganun. Pero, hindi ba kasi yun nga yung assumption niya na phases kasi to? So, regardless, kumbaga, kung meron kang project A, like kanina, di ba? I have proven na every year. Yan yung issue din sa sinasabi sa Senate hearing na parang paulit-ulit pinagkakakitaan yung isang lugar. Makikita mo same latitude and longitude din eh. Iba-ibang project ID sila eh.
Pero nagko-complete. Ay, hindi. Pero yun nga eh. Yun, di ba yun yung sinabi nila na marami, binabiyak-biyak talaga nila para phase 1 of that project, phase Hindi, 2 of pagka that. Hindi ba yun yun? biniyak-biyak nila, ano na yon, sabay-sabay na yon. Kunyari, di ba sa isang project plan, kung sabi mo ng 1 kilometer yon, Mhm. i-split nila ng 100 meters each, parang ganun. Parang ganun ang style nila. Pero So isa same year lang yan. sila lahat. Sabay-sabay. Pero yung yung marami diyang project names ay merong multiple years. Kumbaga parang meron pa nangyayari na pag nasira, pinupondohan ulit para gawin ulit, parang ganun. Which sinasadya nilang ganun para every year meron silang cash cow. So, kumbaga, pero yun nga, okay lang. Kumbaga, ang nagkaroon ng assumption lang si Tito dito na ano. Na yun, nga, same lang yan. Umuulit-ulit talaga na may ginagawa. Kunwari. Saka makikita mo naman magkakaiba minsan ng ng start date, ng yung plan start date, plan end date, mga ganun. Kaya doon pa lang ma-identify mo na unique siya. Hindi siya magkakamukha ng saka kung ganun ang gagawin mo, i-remove mo yung duplicates kung i-consider mo siyang hindi distinct yung bawat isa na yun, 'di ba? Parang ganun. Correct. Ang lang ako dito na off ako is nasa overview, pag depende sa ikiklik kong tab dito, nag-iiba-iba yung set of options. So hindi niya na copy paste. So, yung insights yung matindi biglang lalapad na lahat. Tapos biglang pagbalik mong overview, lilit ulit. So parang may may submenu. Correct. Dapat may submenu yung insights niya. Mas okay meron siyang parang tabs sa baba. Pwede. Pero yun nga. Sa insight at may mga tab. Pero good job sa ang dami niyang ginawa. Pero natuwa nga ako dito. Kasi kumbaga effort yan. Yung mga talaga, palalim yung ka ng pictures palalim. Oo nga eh. At high res, kahit i-zoom mo, diba? Ganda. Michael B yan Michael B. British na British. At saka mga high res. Malilinaw yung mga ang sarap sa eyes tignan. Ang lilinaw. Tapos yun, kumbaga, gusto mong gusto mo mag-export, pwede. Ay, hindi, wala pala. Pero hindi pwede mag-export sa published to web. Okay. Security reasons daw. Cheesebong. So ano to? Ano to? Ano rin to, di ba? Siya rin lang? Isa lang na yan. I mean, siya lang yung nag-enter. Ito, yung mga affiliation ties. May mga ganyan siya. Isa lang yan. Grabe. Yeah, pero kumbaga, medyo very investigative din nga. Ito yung hindi ko alam, part ba to ng data ng PCIJ? Yung mga affiliation. Nasa website, meron na. Amazing. Hindi siya part ng binigay na data. So, additional effort yun sa kanya. Galing. Actually, di ba nung pinag-uusapan natin ito, naalala nyo yung isasama sana natin yung data ng congressman per district, tapos yung may isa pa akong data na kinuha na maganda rin, kaya lang yun yung nagiging problema, yung breakdown ng per district, parang ganun, di ba? Or yung per basta yung ganun. Ang dami sana pwede idagdag. Pero lang siya, approximate lang. Hindi mo sasabi na yun pa rin yan. Kaya hindi na sinali kasi dapat multi-year kasi meron projects na nasa ibang Congress niya, 19th Congress, 20th Congress, o 18th, ganun. So, medyo matrabaho yun para kung iti-trace back mo lahat yung per project. Oo nga. Kasi, pwede yun for 2025 projects. Yun, pwedeng ganun. At least mag-focus ka sa isa. Recent, latest. Pero pinakamaganda yung 19th ang ginawa. Kasi yun yung 2023, 2024 ba yun? Parang ganun na. 2022 hanggang 2024. Para yung kasi may mga completed na. Kasi yun, mahahabol sila. Pero in 2025, majority hindi pa nagsisimula eh. Pwede nilang i-resort. I mean, base sa data natin. Kasi ongoing talaga sila. Hindi pa talaga nag-start yung iba. Oo. Wala pa naka-assign din na contractor. Nakatawa yan. Ayan yung tamang number. 11,757.
Ito yung kay Hindi na Christopher ma-assign. Lance Canapi. Click. Clear slicer. At saka nga pala, doon sa marami yung nakita na hindi ginawa yung hindi nag-check ng planned start date saka yung completion date ng baka mas malaki yung isa kesa doon sa isa. Mas nauna pa yung completion versus So, tingin ko yun ay entry data error ng taga-Dime. So, dapat pagbalik na rin lang naman. Parang ganun. Hindi naman siya, so, pwedeng, baka maling year yung tinanggal ko na yun kasi hindi ko so baka kung magtaka kayo bakit magkakaiba minsan yung computation ng turnaround time or yung mga total volume kunyari per completion date or start date, mga ganun. Dahil dun yun sa kung yung iba na gano'n, nakita yung problema sa date na yun at inayos nila. So may mga so iba doon -1 eh. Mm. Ano yun, isang araw lang ginawa. Di ba meron isang project na gano'n, no? Kaya back in time pa nga. naka-flag sa akin yun na siya yung top 1 sa sa pinakamalaking spent per day. kahit pagbalik rin mo, isang araw lang ginawa yun. Yeah, project. Ano sila diba? Pero dapat nakita yun, nailista mo yun bilang analyst, di ba? Kasi yun eh. Obvious data issue. Parang low hanging fruit yun. Correct, Makikita mo kaagad yun eh. Pang Kaizen mo sana yun. Pero ganda gumamit. Magandang gumamit siya ng ganyan. Nakakatuwa din. Correct. Ganda nga to. Kasi ako nilagay ko sa ChatGPT pag pina-explain ko paano yun. Paano basahin? Pero pala, meron pag yung ginawa mong version na ganyan yung naka-plot din sa gilid yung kada project na tuldok, parang gano'n kung yung sa volume. Makikita mo din yung grouping ng ng per presyo kung saan marami. Like kunyari maraming nasa 100 millions, mga gano'n. Ayan. Delayed projects. Pero maganda. Regions kasi. Tapos may pera rin siya. Yeah, plus points yun, yung mga nagtag ng delayed projects. Kasi di ba, wala naman yun dun sa mga columns. So, pero napakadali nun na tingnan, di ba, kung delayed. Sa bagay, so yun pala, yun nga. Kumbaga even more reason na yung mga mananalo dito deserve talaga kasi medyo meticulous nga yung mga judges ninyo sa pagpili. Kasi the judges themselves are the ones who actually prepare the data. So, alam nila ano yung limitations ng data and alam nila ano yung pwede nyo idagdag. So, medyo may bearing yung mga extra effort na ginawa ng iba for getting better rankings. Silipin naman natin yung next na kay Lizelle Abarquez galing. Very cinnamorol yung kulay. Regional landscape. Very pastel powdery fresh. Average project. Regions. Powder fresh. Parang pang gender reveal eh. Ay, ang cute. Map, gumagana ba yung map sa likod na to? Parang Ano feeling lang ko yata, gumagana. over. Hindi. Gumagana. Ayan, Shade lang pala. Pang malakasan. Nasa ilalim kasi. Hindi mo makiklik pero pag may filter kang clinic sa iba, nagka-cross filter siya. Ay, nag-filter. Nag-ano pa rin, nagko-cross highlight pa rin. Or tama, filter na yun. Kasi ako, ang nagustuhan ko dyan sa ginawa na yan ni Lizelle, yung napakaraming tooltips, mga comments, yung mga descriptions, insights. Yan, nakakatuwa yung remarks. Yung sa overview niya, doon sa katutak saka ang daming yung mga tooltips niya. Di ba parang ganun? Effort yan, mga ganun eh. Teka, saan yung mga, ito. Ayun, yan, mga ganyan. Ayun. Ayun definition na talaga. Which is, hindi mo na kailangang pumasok sa, kunwari, may glossary ka. Oo, matultip tong si Lizelle. Diba? Buti minention mo. Kasi missing sa malamig sa mata. Tapos, para sa akin, okay yung niya eh.
paggamit ng light tones, di ba? Kasi nagwo-work siya both sa mga katulad nun yung ayaw ng dark mode, saka yung ayaw din naman ng purong masimple na parang all white, tapos light pa rin siyang tignan, parang ganun, di ba? Kaya lang, parang chill na masyado. Parang di na ako galit. Okay na pala. Yun lang, di ba? Nakakawala ng galit. Pero kumbaga maganda to kasi a lot of the data challenges sa LinkedIn, hindi normally pinapasubmit yung PBIX, di ba? Kumbaga, JPEG lang, enough na. So, kumbaga, yung ginagawa ng iba na nagsasubmit is hino-hover nila, tapos screenshot ng naka-hover. Kumbaga, that's one way, di ba? Nakaganyan. Actually, ito yung maganda kasi. Cute yan. So, ganyan yung ginagawa ng iba. So, with this data challenge kasi, since na-require namin na, and again, thanks Zach, it was his idea na ipa-submit na yung mga PBIX para mahalungkat din niya yung laman. So, and thanks kay Nestor for hosting this service niya. It allowed us Hindi akin yan. Kay Gemma yata. Okay. Ay, kanino ba to? Hindi, Gemma ba to? kay Rico. Kay Rico yan. Ay, kay Rico ba to? Ay, sorry. Kay Rico pala. Rico, thank you sa workspace ko. pagpapahiram. Sa-tenant niya to, diba? So, lahat kami nakaano muna sa'yo. Sumisilip. May workspace din ako. Para yun. Pero i-ano ko to. share ko lahat ng naka-service sa sa isang post. Probably tomorrow. Para pwede na rin silipin ng mga tao yung top 10. Kasi yun nga, mga ganito, ma-appreciate mo lang. Saka at least makita natin kung sino yung crowd favorite naman, di ba? Although walang bearing, pero yun, di ba? Saka baka meron tayong hindi nakita na Pwede. Correct. Pero yun, ilalike nila yung picture, di ba? Or yung link, parang, ano ba maganda? Kung may picture, lalike nila, di ba? Ipipicture ko na lang, sige. May 10 pictures din. Tapos picture na may, na may link, parang ganun, di ba? Sa description. Na para mabubuksan nila. Correct. Sige, ganun din ko na lang bukas. Kada view the image for the link, parang ganun. Ay, na double click ko si Lizelle. Yung Lex, ito yung kay Jason Tupas. One of the winningest DataViz challenge participants, if familiar kayo sa mga panalo niya sa LinkedIn DataViz challenges. So, DPWH projects, welcome to blah, 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 DPWH, Dime website, RBI, blah, 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 blah. Pasok na tayo saan ba yung pages niya? Why this report matters? Ay, ano to? May background talaga. Typhoon Tino claims 85 lives. Click Jamie logo to view the news article. Simple lang yan. Where does money go? Click X. References. Yan. Di ba? May pa-shoutout sa inyo. The Boys. Completion post, Facebook. Hindi ako nakarating dyan eh. Pero kumbaga, the attention to detail, di ba? Tapos pero ako, ang kasi, parang ang naging comment ko dyan, yes, visually, like UI design, etc. Yeah, very good. But, na-miss na yung opportunity na mag-deep dive kasi dun sa data parang gano'n. Tapos minsan, parang nadadali lang ng visual data. Yung isang tab kunyari o yung isang pero kung titignan like that one, kung titignan mo konti lang naman yung laman yung diyan like 4 na metrics as may mga description, which is good, pero para sa akin sayang yung di ba na makapag-present sana ng mas malalalim na information parang ganun. I mean it's my point of view, pero yun lang yung ko, sayang like yung pinakita ko kanina, ang daming pwedeng i-red flag. Ang dami pa actually mga pwedeng metrics na ipakita. Pero yun nga, kumbaga. Pero good design yung talaga niya. Na walang masasabi. Talaga? Visualize the budget. Tingnan mo yung visualize the budget. Maganda yung detail. Nasaan yun? Sorry. Ayun, nasa visualize taas. the budget. Yan yung Ano to? Mga how much simbahan we're ba to? losing. Hindi yan. Parang perspective. Classroom yan. Perspective. Kala ko mga Kano yung nawawala sa atin because of corrupted one budget. classroom, valued at 3 million. So, ito yung dami ng classroom sana. Oo. My gosh, Ganda I love it. Oo nga.
Kaya lang sana Nakakatawa. May nasira yung, dito. hindi sana Nasira ginawa ba? niyang like one Wala. icon sana equivalent to Price. 10 or 50 para hindi na kailangan mag-scroll. Parang ganun, Oo. 'di ba? Pero Well, understood na ano yun? isang icon equals 100 classrooms kaagad. Parang meron ko siyang emphasis na parang sabi niya kulang pa yan. Tapos subukan mo mag-scroll. Ganun yung nawawala Yun ano ang sa naman, totoo. medyo Meron siyang it sa brought the baba. point across naman, na kumbaga, Pero kung nilagay mo dyan na 10,000 classrooms or 100,000 classrooms yun na isang KPI card, di ba? It will parang be the same din naman. Parang ganun. Pero it's fun. Ano naman, I can appreciate naman. Yeah, okay din Imagine naman yan. scrolling this 5 more times. Ayan, ano naman kumbaga may ano talaga. You've only seen 100,000. How? Ay, ano ba to? Bakit parang puro 100,000? Ayun, hindi yata na-update Grabe, to. Pero ang galing nun. Okay yan. Hindi, pero may to. May nag-limit. Either nag-limit siya na 100,000 or hindi niya update. Hindi niya na-update to. Dapat hindi. Ayun, nag-update sa iba. Ay, meron ba? Hindi. Wala. Nakalimit. 100,000 na yung limit. Kasi yung scroll bar hindi nagbabago. Or 100,000 yung maximum. 100,000 lang talaga. Tapos yung times nagbabago. Hindi nagbabago Correct. Pero yung times, ilang beses mo siyang multiply, nakalagay, 371 more times. Correct. Imagine scrolling this one. Yun nagbabago. Yun siya, pero feeling ko, baka limitation ng visual yon ng infographic visual, na maximum 100,000 icons. Infographic ba ito? Hindi ko na-try na i-max yan. Infographic visual to stock, naman yun, semi-stock. Microsoft Corp yan Assuming yun yung ginamit. Can you go back to ito pala si main Jason. page? Nagre-reply si Jason sa FB. Intended yung 100k since REPT yung function ko. Kada icon. Magloloko na daw if more than 100,000. So, ano nga. Well, in a way, mabigat na system yun limitation. Pero nice Okay din yan. I hope magka-idea yung iba na yung ganyang klase ng visual, di ba? Kumain ng mas maraming Okay din kanin. siya. Yes. Pero, diba yung parang, Can you go back, Tony, sa main page, sa home page yata? Teka, na may Teams. Ayan niya. Ayan yata. Doon pa sa home. Can you go back to home page? Yung home talaga. Home. Oo. Ito yung complaint ko dyan is yung report navigation nasa baba. So, naghanap pa ako na sa banda. Well, medyo naghanap nga Hindi siya ganong na-highlight kasi ito. Patingnan mo yung iba, nagpa-pop yung colors nila. So, mag-focus yung attention doon. Whereas dito sa baba, medyo nag-blend siya sa background. So, hindi mo ganong papansin kung paano mag-navigate ang report. Pero, at least na-highlight yung Power BI Pilipinas Group. Maraming salamat, Jason. Pero, agree. Medyo kanina, nandito ako. Ako, ilalagay ito sa gitna. Itong report navigations. Dito sa gitna. Or sa taas. Pero, kumaga, medyo, although, you'll get used to it, di ba? Yan yung mga, Pero, on first run-through, medyo kinapa ko ng minor. Ang pinapa ko sana kung Matrix visual lang daw pala yun. Matrix visual yung kanina, yung mga nakita nating kanin tsaka schools. Naglagay lang siya ng icon per cell. SVG ba yun? Baka SVG. Or SVG emoji, di ba? Hindi ba kaya ng emoji? Baka one character emoji yun lang para matipid. Baka copy-paste na emoji kasi pwede yun. Correct. Construction. Gusto ko tong timeline view. Pero nasasayangan nga lang ako sa space. Click. Sa last one. Pero yun nga. Ba yan? How to know po. Show us table ba? Ay, hindi. One. Hindi. Hindi, naka-SVG yan. Di ba? SVG ba yung mga ganyan? Animated? Hindi siya SVG. Ano siya, visual Image siya na... Hindi, ano yan, yung new button slicer, tapos isa lang. Tapos sa image, doon ka maglalagay ng image para... GIF sa image. Oo. Siyempre, binabreakdown na. Parang hindi na dito si Jason nasa FB. Wala siya dito. Although wala siya sa Teams. Pwede naman pumunta sa Teams. Yan. Delete. Hindi ba yan image lang?
Tapos Hindi, baka nga GIF naka-superpose nga. yung GIF lang 91.4. talaga. Hindi, magre-respond yun sa Silipin niyo 91.4. yung Power BI. Ayoko, tamad Ito yung na isa, ako ito dun. yung kasama dito na maganda sana tong flood control project timeline. Kaya lang makikita mo sa yung sa volume, kumbaga parang per mismo yan, per project yung mga pangalan na yan, yung mga project name na yun eh. Oh. Pag marami na, like yung mga bars na yun, yung mga columns na yun, isa lang ang lumalabas na halos sabihin natin project Yung name, top. parang ganun. Oo, parang ganun. Para doon sa events. Kasi So, dito, naging ano na siya. Pero binabago nga no, manual ba to? Most projects started, most budget. Kasi parang manual insights na to. Baka ano yun eh. Hindi ko nakita yung PBIX. So baka merong Excel sheet. Pero okay tapos din yun. By year nakalagay kung ano yung... Pero okay yung ano na yan. Yung ginawa niya na yan. Well, actually, nakahiwalay yung ano na yan. In fairness, again, as the winningest database challenge, we understand. Kumbaga, style points talaga mataas. Ang maganda sana dyan yung kasi kung tutuusin yung data natin, yung pinakita ng Dime is more of, kung tutuusin talaga, term lang ni Bongbong. Kokonti lang yung nasa term ni Duterte. Kaya kung ginawa yung gano'n na parang sa timeline, nagsimula siguro siya ng 2022 to 2025. Tapos yun ang lagyan niya ng mga gano'n. Ganda ng magiging itsura. Kasi ang dami ng data dun sa mga years na yun eh. Kaya yung nga pala, kung mapupunan nyo, kokonti talaga yung data ng 2018 to parang gano'n. Doon sa panahon ni Duterte. Kaya kung magfo-focus lang din naman, pwedeng yung term ni talaga kasi hindi skew yung data, parang ganun, 'di ba? Masasabi mo na ito talaga nangyari sa term ni Bongbong. Pero yung sabi mo na ito yung term ni Duterte, hindi pwede kasi konti lang. Sobrang konti. Di ba may encoding naman? Hindi ko maalala pero shoutout doon sa nakakita ng na may flood control yung NIA saka MWSS. Pero yes. Galing. Basta shoutout sa kanya. Tuwa ako dun eh. NIA saka MWSS. Pero feeling ko naman nasa top 10 natin siya. Sige, tingnan natin mamaya. Ito yung mga research ni Jason. Ang galing, no? Yung ganyan. Okay yung ganyan, yung nilagay pati sa Cebu. Oo. Meron ba? Kasi para sa akin, auto-flag yung mga projects niyan, di ba? How many contractors are we hiring? Maganda. Okay rin. Kita mo na na hindi na tayo nag-hire kasi paulit-ulit na. Kumbaga, fix na yan eh. Nakaluto na yung mga projects nyo. Lagi na kayong may sineselect. Hindi na kayo, wala na yung variance ng contractors tuloy. Cute. Yung top 5 yan, about about 10% ng project cost ng dataset. Wala akong nakitang gumawa ng diba? ng Pareto chart man lang, 'di ba? Bang 80-20 sana. Like 80% ng cost ng project cost, malay natin galing lang sa 20% ng mga contractors, 'di ba? Parang ganun. Top 5 yung mga 10% sa kanila eh. Dali lang. Anong to? Anong visual to? Alin? Ito, tong nasa baba. Ano yan? Hindi ko sinilip pero... Ano yan? Either SVG lang yan or naka-table tapos... Table. Ano ba yun? Parang, anyway. SVG table. So, SVG to mga to? Ganun? Ano to? Naka-table. Alert. SVG din? Ito, yung nagbiblink-blink. Kaya ba yan ng SVG? Kala ko kasi static ang mga SVG na walang animation, as far as animation. Pwede. Alam ko pwede siyang mag-blink-blink basta card. Hindi ko alam kung project status nag-blink siya. Alam kung table mag-blink siya. Pwede yan. Basta kung nasa card siya, nag-blink. Matrix daw, sabi ni Jason. Scrollable. Matrix. Matrix. Kasi nagko-comment siya. Ngayon ko lang nakita na ngayon. Astig. Matrix kasi nakabold itong number tsaka project. I-right click mo na lang para malaman mo kung SVG.
Show ito. stable. Din naman show stable. Show stable. Ayaw niya mag-show stable. Ayaw. Kasi matrix na daw siya. Copy mo kaya itong ano. Tapos lagay mo sa notepad kung Ano yung kakabi ko? anong... Ayan, itong isang cell lang ng project status. Yung project status ng cell, copy mo lang. Copy image. Or copy. Copy Baka image. image. Hindi, matrix nga. Matrix. Open a new tab. Table siya na naka-SVG. Ang dami siya. Ayaw Hindi, talaga dun sa paniwalaan eh. Right click mo tapos Jason, open a pumasok new ka na tab. sa Ayan, taas. no, Ay, SVGs. oo. SVG siya. Ayan o. Nakalagay sa taas, SVG. Enter. Tada! Ayun SVG. Masyado ng malakas para sa mundo ng tao tong si Jason eh. Pero very good, very good. Kailangan kong paglaruan pa yung mga SVGs ng Matrix. Ganda, gusto ko dito yung hard hat niya white. Okay. Ano pa tayo? Tingin pa tayo yung pang reports. White mang hard hat ng construct. Hindi. Yellow yun eh, di ba? May nalimutan ko, sino ba yung white na hard hat? Pa-chat GPT naman. Architect yata. Architect ba? Pagkakalap ko may anime na ganun eh. Santo diba? Papa. Mga Santo Papa. Hindi ko alam. Okay. One. Cell, Meron pa ba? Ilan na ba tayo? Nakakalima na. Nakalima. So, open ako ng 6, 7. Again, in no particular order to, guys. Basta top 10 kayo, tapos magkakaroon ng, as I've said at the beginning of the stream na naputol na. Yan, magkakaroon pa naman. Ay, hindi ko na open. tapos na tayo. So, 1, 2, 3. Shucks, baka mali. Ayan, dito. Darn it, sino yung na-click ko? Ito yata yung kay Justine Cientos. Yung isa sa mga unang nag-join ng call natin. Total annual budget, completed something, annual average of something. Number 1 contract. Kanya yan. Parang may comment ako dyan na parang marami rin siyang mali eh. I mean, may nakita ko mali, sorry. Grabe no. Uy, pero top 10 ka. Congrats. Hindi, Grabe naman hindi marami. naman. May mali lang, may mali lang. May misrepresented yata dyan. Teka, tingnan nyo natin. Try mo Kanino sa nga yan? region 1 lang. Kanino nga yan? Justine Cientos yata ito. Centos, okay. Sa kanya yan. Tama. Okay. Kasi nag-click ako nag-click. Hindi ko alam kung tama na yung lumalabas eh. Sorry. Okay, so balik tayo dyan. Isa-isa na nga lang. Ay, hindi. Sige na. Okay. Sige, close ko muna iba. Nalito na ako. Ayan yung katulad nyo, no? Gumamit siya ng abbreviation for contractors. Sino yung mga yan, di ba? Oo nga. Yun rin nga yung tanong ko eh. Tapos Pwede yung... mo lagyan ng Royal tooltip Crown. yun eh. Kung, parang hindi ko nakita yeah. dyan yung total projects count ng FCI. Ayan o, ito. Di ba yung mga flood control, parang ganun. Flood control. Nandyan ba? Yan, ito? Hindi, yung count. Yung 7,000, ay, Ganito mo yung total 11,757 ba? Oo, parang yun. meron siyang tingnan mo, pinito mo yung total projects kung Ayan, Meron ba dyan? 11,751. Ayan. Ayun, yun pala. Sige. Pero yun, yung kanina yung abbreviation ang ginamit. Parang Ito, dito, top 5 contractors. hindi mo makikilala kung sino si Kaya naman, may tooltip. May tooltip. sa tooltip. Sa mismo, pero yan. column mo. Kumbaga, hindi, although gets ko naman, kumbaga, she was, aiming, or he's, Justine, pero yun, she, was aiming for, yung, kumbaga, para malaki yung bars niya. Space. Yung spacing kasi yung pinabrema niya pag napakita niya yung whole. Pwede mo isulat dun sa loob nung bars. Kung gusto mo, alisin mo na yung... Hindi rin nga kasya yata. Mahaba eh. Ito, Alin ba? Hindi, yung... may formerly pa kasi. Tapos pwede pa yung... Hindi, lilinisin mo yun. Kainis niya. Kami nilinis namin yun eh. Or kung gusto mo, itapat mo sa sa ibabaw ng bawat bars yung pangalan. Ito, parang ganun. Alpha and Omega. St. Timothy.
Royal Crown. Oh, pero kumbaga, ano naman, I kinda get Pet, it naman. yung pet peeve ko dyan is yung kita mo yung may first na nakalagay pa nag-hover ka. Tanggalin mo yung first. Hover lang, tooltip. Ito. Yun. Yan? Oo. Pwede yung tanggalin yung first na word. Yeah. Tsaka yung pangalawa, Yan, di ba? yung first. Selected. Hindi Selected. hindi matatanggal yung first na yun Matatanggal kasi sa yan ano eh. yan eh. Nandun sa tooltip yun, di ba? Tama ba? Pwede Hindi, yung tanggalin, maalis din. i-rename Pwede. mo lang. Re-rename mo lang, tama. Pero first ang kinukuha niya. Yun ang ibig sabihin. Tawag dito. Ano to eh. Calc group ba siya? Or, sorry, field parameter siya. Kasi selected metric eh. So, pwede ako mag-select ng ibang metric. Ganun ba yun? Ayan no, lumalabas 111. I mean, lumalabas yung name niya as selected metric. Hindi ba siya naka-field parameter? Tapos pwede kong palitan to. Budget? Hindi siya naka-field na. parameter. Naging budget na. Yun nga lang Hindi siya selected metric. Yung pangalan talaga. Hindi siya naka-field parameter. Hindi ba field param Kasi to? selected metric yung nakalagay. So hindi Slicer lang niya yata yan eh. Tapos, slicer based sa yung old yung school. disconnected table na slicer. Yung old school na way pag field param. Number 1 contractor. So, ibig sabihin, pag nag-filter ako, magbabago. Change to 2022. Hindi na Sunwest. Okay. So, active naman. Tapos may Ako naiintindihan ko bakit ayaw gamitin eh. Tinago niya yung slider sa baba. Sa baba? Yung, di ba yun sa year? Slider yun. Meron yung buong slider dito. talaga meron sa baba na di-slide eh. Oh. Kinat niya yung height para mawala yung slider. Pwede naman tanggalin yung slider eh. Wala bang Disable may na yung option slider. Pero hindi ko sure eh. Meron. May option na Disable yata ba yung slider? na disable na. Para mawala na talaga. Speed up project turnaround, device. Okay, pero yun. Tapos nagbabago-bago rin to. Parang reminds me of Sun Life Financial for some reason. Charles Aquila, di ba? Color. Pero ito. Yeah, so yun yung kay Justin. Manual to itong... Yeah, ito. Na-check mo ba kung hard-coded ito? Hindi, to? Hindi ba yung smart narrative na old school? Yung lumang smart narrative yata to? Hindi nagbabago. Check mo kung magbabago. Teka. Gawin natin 2025 to 2025. Sige. Ayaw nga. Tama ka. Hindi. Kasi ito, pag ganito yung style mo, tapos nagbabago yung data mo kasi may bagong papasok dito. Diyan siya. Magkaano ka ulit? Oo nga. Papalitan mo ulit siya. Correct. Tsaka, hindi rin yung pag-smart narrative. Masyado Pwede limited yun ang smart narrative. Gamit yung text, gamitan nyo ng values, tapos yun yung mga measures ang di ba? Parang Magbabago. concatenate lang halos. Diba? Para siyang concat. Mas maganda dyan. Yes, Visually HTML. Kasi hindi pwedeng palitan yung yung color within the text. Nandito si Justin, yan, nagtatype. Huli. Hello! Hindi. Si Justin, isa sa mga unang nag-join niya ng call. Salamat. At nag-stay ka halos 2 hours na tayo. Pero binoto natin yan. Kaya nandyan. Yan. Ano na tayo? Next topic. Sana lang yung mga yung KPI sa top na nagbabago din sana. Ay, hindi rin. Naka-fix ba yan? Naka-fix? Hindi ko napansin. So, 2022 to 2022. Oo. Hindi, nagbago. Yung nagbabago ba? Nagbago. Parang kasing parang puro 13 billion yung matitingin ako eh. Kaya pala. Easy 0 out of 10 ko na sana eh. Wow. Panalo na eh. Kasama na sa top 10 eh. Unusable. Failure. Very good job. Next natin. Tagal nung tinatype ni Justin eh. Hindi ko nahintayin kay Charles Aquila naman. Ayan. 4 pages. Total FCP. Ano yung FCP? Sorry. Flood control project. Okay. Overview. Then the regions. Oo nga naman. Pwede kang mamili kasi ng parang winay niya kung HTML versus smart narrative. Ito purong yata. Purong flood control lang to. No? Focus na itong si kay Charles naman.
Unassigned, no contractor. Overview. Uy, no contractor total value. Meaning blank yung Yan. contractor name? Ganun ba yun? Walang nakalagay. Wala pa kasing naka-assign na 2025 yan eh. Wala pa naka-assign na sino yung contractor, parang gano'n. Ayun, ito Nag-ano pa, pala. nag-iisip pa sila kung paano Anong magic na. Nahuli Hindi kasi pa bad updated trip. yung data ng Dime siguro eh. Nabantayan. Actually, yun nga possible data issue lang ng nung Dime source natin. Mm. Insights. Or kasi lumabas ang diba, yung investigation. Nung pumutok. So, parang hinold nila yung ano. Pero Hindi hinold nila nakikita ko pa konti-konti nagkakaroon ng update eh. Ina-update pa rin yung sabihin. Kaya doon sa mga gustong silipin ulit, no, kunyari kung magkaroon ng bagong data yon, panoorin niyo yung unang daksdakan para dito sa data challenge, yung kung saan pinakita ni Dane yung paggamit ng API para i-pull yung data. So, para makuha niyo yung pinaka-latest, di ba? Sa bagay. Ilan na ba ngayon? Konti lang natagdag eh. September pa naman kasi yun, di ba? Yung huli tayo nag-pull. Oo nga. Meron November siya, na. Our magic number. Kasi nung huli ako nag-refresh, a few days ago, 12,800 something on total records. Kaya hindi ko kasi ginamit dahil para hindi maiba doon sa mga ginamit ng natin, mga entries, mga nagsabit ng entries. Ako kasi ginamit ko para ma-refresh ko siya. Tapos, iniiwasan ko yung masyadong maraming manual na input para mag-update yung values in case mag-refresh ako next time. Tama. Kaya medyo matugudugo itong ginagawa ko. Ano yung highlight nito nung kay Charles? Maganda yung niya. Maganda yung malinis siya. Gusto ko yung storytelling style niya ng niya. yung parang semi KPI ang dating. Kumbaga equal yung eh, 'di ba? Parang may parang same importance yung kada visual tuloy, parang ganun, 'di ba? Walang maliit, walang malaki na parang ganun. Pero Q&A style niya. Question and answer, no? Paki-check nga kung yung narrative sa baba is automatic pa siya. Wala siyang filter kasi on the page eh. Mag-click ka lang ng isang bar. Cross-highlight. Ay, hindi. Hindi. Okay lang yan. Fixed yung niya. Luzon only. Hindi. Visayas only. Wala. Luzon pa rin yung kinakwento nung text. So hard code. Regions, dapat yung top notcher dyan. Yeah. Ito. Bulacan. Which regions get the largest share of FCP's funding? Yan yung Bulacan. Wow. Wala yun. So pag kinik ka to, boom. Okay. Naman, lahat ng mga, basta charts, visuals to visuals na cross naman. Pero medyo gusto ko yung kumbaga, yung question para medyo simplifies yung niya. Yung kumbaga what does this card, in a way puro card siya eh. What does this card answer? Parang ganun style. Kaya okay naman. Tapos siyempre may recommendations. It's recommended to review all gaps to detect possible data anomalies. Give priority. Yeah. Good job. Yung kay naman, kay Will. Kay Liu Awapga. Yung kay Liu naman, or kay Will, start. Siya yung kay ito yung gradient na red, black to red. Ang dyan, gradient, hindi ko mabasa yung red na part niya. Medyo, ito yung may konting sakit sa mata kasi yung science sa red. Sakit sa mata yan. Kasi red against blue, medyo mahirap basahin yun. Or blue against red. Mahirap basahin. Ba't ang daming asterisk? In central region? Baka yan yung meaning yan yung mga dynamic parts ng concat niya? Ganun ba yan? Supposedly, kung mag-HTML ka, baka nakabold sila dapat. Kaso lang, text lang yata or measure. Hindi, parang kung titingin niyo sa baba yung highlight. May across all regions. Ayun nga, pati pala dito. Ito yung overall niya, ganyan.
Overall. Baga parang imbis na naka-double coat, minamita Feeling ko niya na. nakabold yan dapat. Ay, oo nga. Hindi kaya yun ang gusto niyang effect. Nalala ko ChatGPT kasi ganyan ChatGPT. ChatGPT or kasi may Gemini. M-dash. May M-dash. Oo. Tapos pag nag-copy ka, tapos lalagyan mo sa notepad, yung bold naka-enclose sa dalawang O asterisk. baka nga, Yeah, yun yung ganun. goal niya. Yeah. Pero Parang- Astiga, yung tsinaga niya kumuha ng image per region, ano? Ayaw nga na. Cute. Teka, filter tayo. Filter. Right click mo yan, Saan yung ma-open filter? mo sa Ayun. image. Ito. Meron na yan kasi office mate ko yan eh. Eh. Lahat. Kada ano. So, pwede pala natin, kung kailangan nyo ng mga image per region of the Philippines, kunin nyo na lang kay William Dimension table niya. Right click mo lang yan, ma-open mo yan. Right click, open Ma-access mo image yan, in new no? tab. Ito. Open image Hassle. menu tab. Isa-isahin mo. Okay lang yan, region lang naman. 18 lang naman yan. Nakakatamad yun, 18. Ayos fund utilization. Yun lang, yung mga double asterisk Tapos, niya. ito pa yung nakakatawa dyan yun. Tingnan mo yung donut niya. Saka yung table sa kabila. Parang na-appreciate ko Legend na nasa table. parang ginawa niyang legend yung table. Correct. Diba? So, yun. Maganda yung na yun. Yung ginawa niya na yun. Paano Kasi ginawa nagiging to? problema minsan ng mga nagdo-donut. Nakahiwalay lang na table or matrix. Ay, Parang hindi. ganun. Row. Separate Ano na yan? row. Tapos kinalayan niya. Naka-conditional formatting Column. na cell. Naka-column header sa... Nag-match Ayan, sa... Oo. Yan. Nag-match. Oo nga, no? Yan na. Nanakamit Para ko yung hindi idea. kasi siya masakit. Kasi yung iba problema, hindi nila mapakita yung legend pagka pie Yan. chart and donut. Diba? So, yun. Magandang idea. Nanakawin ko yan. Good job. Kaya sa mga nanonood na ganda na idea niya. Eto, bakit ganito? Puti lang talaga. Transparent. Hindi, may Either white, ang fill niya ay transparent. Inisip ko nga may naklik ba ako? Tapos Nakakaiba. naka-border. Ayun. White talaga. Sinadya niya. White talaga. Mm. Ang weird na tong donut niya. Nakikita niyo ba? Nag-glitch siya. Pag may kiniklik ako. Yan. Yeah. Kita niyo? Parang naka-cross highlight yata. Hindi siya naka-cross filter. Parang siya. Nagta-transform. Parang Michael Bay style. Mga ganun. Ayun na parang parang siya. Ayun, weird Kumaga, Nagka-pie. nagwa-wild. Mabagal mag-compute ba? So, we broke the matrix. Dating. Pero okay, cool. Funds dispersed, flood project. Tapos, 9.8 billion, 31 billion, legend. Filters, same. Same. Island group, implementing office. Ito, MWSS and NIA. Close. Ayan. Nasa anomalies, tingnan mo. 0.01%. Sige, anomalies. Does it carry over? Hindi. Clear per page yung mga filters. Ay, ano yan? Ayan Dito? may logo yung mga... Ayun, nawala na. Ay. YouTube. Nasa likod yata. May naklik ako sa feeling ko. Hindi ba? Ito, may dumalang. Parang Ano may yata sa bookmarks. Parang may Yung nasira trigger. ako sa bookmarks ba? Feeling ko May toggle button. Lipat Hindi ka ko muna na sa babalik yan sa di ba? Lipat ka muna ng ibang page. Sige. Feeling Summary. ko hindi na Toggle maintain button. yung layer. Yung Maintain layer ordering, no? order. Yung maintain layer order nakatago kasi pag na-click mo sa background niya, lalabas. Anyway, kinik ko na lang to. Ayan, okay na. Ayun. Missing plan start date. Kinik ko na lang yung table mismo na to. So, ano yung silbi nung feeling ko, ano to? Ano kaya to? Hindi. Table talaga. Na parang, ano ba to? Naliligaw na table. Click mo Nakalimutan yung niya yata toggle button tanggalin. doon. Yan, nakita mo. May program na ano. Ano yung nakasulat? Click here mo to pa isa. follow. Ayan, wala na. Mas click mo uli. Yung red naman. Yun! Ayan. Husay mo.
Okay. Yeah. Kuha na. Ah. Ito pala yung ano. Ayun o. Ayun, tingnan mo yung NIA. May dalawang flood control infra. At least nahiya sila. 22M lang, guys. Meron pa yung Patubig, no? MWSS. Patubig na. Pero Tapos may part ba flood ng control. mandate nila na pwede sila mag-flood control? Nahiya eh. 22M lang din Yeah. natin. Department of Agri, Government and Admin Building, 2M. Ayan, MWSS o. May flood control. FCI. Yan, siya pala yung sinasabi ko na ano. That's Kudos your dun sa ginawa niya na yun. program. Again, si Will. Si Will Awanga. Tapos yan medyo close na siya dun sa tinagnan niya yung yung mga duplicate projects Dito ba yan? Diba? Pero nga meron siyang ng mga red flags niya. Projects flag, completed no date, misplanned start date, invalid plan dates. Affected funds. So nga, this is nice. Pero ako Lahat lagi akong affected. nahihirapan magbasa ng ganyan. Yung mahaba na in number. So, billions na to di ba? Ito, million pala. So, kumaga yan, medyo hirap ako dyan. Ang dami ng 12 digits. Tapos, ano ba to? 540 bill? Bill? Bill. Medyo, 540 billion. medyo may delay yung utak ko sa mga pag ganyan nakalalaki. Ano naman to? Overall average turnaround. Ano yung D? Days. 2 In days. Usually yung ginagamit di lang. Pero okay. Pero cute to. Cute. I like yung mga rin. Talaga yun. Since may logo ako, gagamitin ko siya sa lahat. Pero nice. Ano to? Made with? Yung cute. Made with heart by Yam. Highlight natin yung nasa baba. Ayan, cute. May tiny signature of love. Next natin, second to the last na i-discuss tonight. Ay, naklik ko na mali. Hindi, okay lang. Data Visionaries entry. Ito yung Yung sabi kong pwede nilagay sa TV or touchscreen na monitor. Na nasa yun, lobby, no? Naka-portrait. Di umano. Ito ba yun? Ito yung Tagalog. Yan. Oh, yan. Kanang budget. Pinapunta namin ang aming team. Ilang flood control projects na ba ang natapos? Tinatayang. So check natin ang hanapin ng kailangan ba memorize ko? Yun lang. Paano yan? Bigyan naman ako ng project names. Flood. JICA. Pag nag-flood ako. Gumana. Marami yan Meron pala. Anong JICA? As in JICA? Ganyan? JICA. Japan JICA. International Cooperative. Ay, sa kanil project na JICA. 0, dude. Wala Hindi Not just started, yun yung pinakamalaki. JICA? JI. Sorry. Yan, JICA. 2 2 billion yun. Pero Ayun yung patay pinakamalaki project. Pero Yan ba yung nasa IMUS? Nasa Cavite. Oo, di ba? narratives hindi nagre-react. Cavite tubig. Industrial Area Flood Risk Management. Yung nakalagay. Yun. I love it. Not yet started. Wala pa siyang Haling lugar. whatever. Region 4A. Pero, Sa Cavite yan. Photo from Pwede ka Bumburay. mag-zoom in. Saan mag-zoom in? Dun sa map. Ay, nasaan ba yung map? Ito. Wala na Unless yung map niya is blank yung pinili ng... mo. I-unfilter mo muna kaya. Pero try natin. Patay filter muna tayo. Anong to? Anong visual to? New, yan? Text Text slicer. slicer. Na ganyan, nag-auto siya? Parang word. Parang nagsa-search. Yan. Contains. Hindi ko pa nagagamit yun Oo, contains. Ganyan Pero hindi siya. mo siya, Cool yan. pero hindi mo siya ma-access sa measure. Yung magamit yung input mo dyan sa measure. So, region 3. Yung... Heat map na style yung ginamit. Yung... Is this... Region 4 yan. Batanes. Sorry, region 4? A? Cavite.
Uy, Pala yan. Region 4A. nice tooltips. Kabuang halaga. Sorry, 4A. Karaniwang Yan. tala ng pagtatapos. Sorry, anong hinahanap natin? Bakit ako pumunta sa Yung sa JICA, bandang Imus. Saan yung Imus? Wala akong alam Cavite, sa Cavite. Ano? Ito. So, saan dito? Kawit? Ayun, Imus. Anong hinahanap natin? Tapos, unclickable yung mga dots. Yung 2 billion. Yung 2 billion. Ayan yata yung pulang-pula. Baka yan. Malaki. Yun lang, hindi ko alam what does pula mean. Is pula, Kung bigger? project kasi, hindi, yun yung pinakamahal, parang ganun. Hindi. Pero ang problema, kung... Depende kung yung bubble size niya nakadepende sa cost ng project. Oo. Anyway, ayan, basta ganun. Yan. Tinay po yung Imus. Ayan, yung medyo malaki-laki dyan. So, somewhere dito. Isa sa kanila. Tatlo sila. Kasi wala na yata ang detail, parang mga... Kung mag-hover ka, tingnan mga mo. pimple. Merong Meron bang pag nag-hover? May tooltip ba mag-hover ka? Wala. Wala. Yung mga missing. Gaano kalaki. Pero okay lang. Okay naman yung niya. Pero cute. Gusto ko tong XY scatter na nasa tooltip. Fan ako ng tooltip na may visual din na may chart din Nakakapagtaka, parang wala akong nakita halos na gumamit ng scatter plot na parang may explanation. Ina-assume niya na you know how to read scatter plots. Yung isa nga nag-box plot mas matindihan yun Pero sa bagay, medyo hindi naman kasi kung hindi ka sanay, no? Kabuuang halaga. Ako, nahihirapan nga akong basahin yung Tagalog muna Kabuuang halaga. Etong nasa malayo. Nasaan banda dyan si JICA? Teka nga. Kasi not yet started pa siya, so wala siya dyan. Pag pinili mo yung JICA, wala na sa mapa no? Wala siya kaya scatter pala. plot. Oo nga. Kaya lang kasi nung nag-JICA ako kanina, wala gray lang talaga. Hindi ako makapag-zoom in, zoom out Nung nag-JICA ako dito. So, pwede. Wala siyang long lat. Ganun ba yun? Wala dot na lang talaga siya. So, baka wala nga siya sa map. Wala bang long lat yung JICA? Saka hindi siya pwede sa isang longitude, latitude siguro na iniisip Kasi nahaba yan 2 billion worth? 2 billion. Nag-iisang project lang yan, 2 billion yan. Hindi. As long as it's a project, kung isa lang yun, dapat lalabas yan somewhere, di ba? Magda-dot yan. Baka nasa dagat yan. Pero makakapag-zoom in, zoom out pa rin dapat ako Diba? Okay. Namamatay. Pero anyway, nakakatuwa naman yung... Tingnan ko kung meron sa data ng... Meron siyang... May siya, tawag dito. May tula pa sa baba Ay na matindi. Meron dapat siya. Sa bawat kalsadang tila dagat, iwawagayway ating watawan. Yeah, ating watawan. Para kung poem reading. Sa tapang at lakas nitong bayan, binabahamaan ng ating daan. Hindi kailanman matutumbasan ating datos at paninindigan. Okay, champion. Joke. Sa bayan bigas. Sa bayan. Champion, guys. Aray ko. Ang galing. Pero nice. Na-appreciate ko yung Tagalog. Kasi lalo na kung ang target mo is ipakita sa masa. Correct. Diba? Yun. Tsaka, pero yung rin, kumbaga, kaya pala ikaw si Data Visionary. Na-visionize mo nga. Pero ganda, very eye-catching, for sure. With the images. Pero maganda yung project ng JICA. Maganda yung project. Ito, pagka-project ng Japan, hindi yan hindi sila pumapayag na makorap yung project nila. Sila mismo yung against sa nila yan. Sa mga Japanese projects. Basta NGO naman, mga donor-driven from other countries, usually ganyan. Ang ginagawa nila, yung government muna paglalabasin ng pera, and then afterwards, parang reimbursement, ganun. Pero mga project ng China na di ba?
Kwento niya pala dito bakit Tagalog yung ginamit niya. Kasi main stakeholders, mga Pilipino. Kwento niya bakit portrait layout na pahaba kasi for us to scroll it using our mobile phones. Ito pala yung storya. Hindi ba pwede separate ng mobile sa Mobile layout. Pwede. Hindi ba automatic? Yung view. Kung Pwede. Pero kumbaga siya, nag-all-in siya. Na kahit desktop ka, Di ba? scroll up and down. Nakiklik ba to? Ay, itapat. Ibaba upang makita ang mga babala. Merong may tool that Ang babala. Sorry, hindi ko nag- Ay, asawa ni babala. information kasi yan, di warning. babala po. Warning, kailangan pang Tip. suriin. Yung mga walang completion date, kailangan pang suriin. Ramdam ko yung Dapat hirap niya information dito. icon. Medyo kumalat na yung niya, alignment ng text niya. Parang niya, in-overlap niya instead na overlap. nag-smart narrative siya. Card siguro on Hindi siya top of smart text. narrative. Hindi Card niya- on top of text. nag-misalign eh. Kailangan pang suriin. So ito, 363 ba Kasi talaga to? Depende kung 300, yeah, 300 plus. Kailangan suriin lahat. Ito, 3008. Kailangan suriin lahat. Ganun. Oo nga, no? So, hindi. Hindi. So, lumalabas 2022. Lahat to kailangan suriin. Parang 2022 lang yun. Hindi rin eh. Ay, lahat nga. Kailangan suriin lahat. Baka may tayo dito. May DAX issue tayo dito. Parang lahat naging lahat walang completion dates lumalabas. Or naka-filter ako sa walang completion dates. I'm slightly confused. Actually, kadalasan nakalagay doon is planned completion date. Yung actual completion date na call mostly blank. So tama rin. Kaya ganun. Okay. So ganyan pala talaga. Kasi wala eh. Because either walang data ang dahil pag-encode nila or hindi lang nila na-update. na-assure na pareho lang. Yun yung na-update. Oo, kasi tawag dito, kaya nandun yung status na kahit walang date, mako-consider na complete kung completed sa status, parang ganun. Yeah. Last but not Tapos, least, ay sorry. Kasi ito halos lahat ng data dito in-encode lang to this year. Kasi makikita mo dun sa DAI may nakalagay na encoding date. Sinabi na rin nag-comment na rin si Angelo Raimundo na planned completion date yung meron. Halos karamihan nga walang actual. Yes. Kaya mostly, mga Yep. Somali, in-assume na lang yung plan is yung date for completion. Pati yung start date, Yes. ganun din. Yun naman eh. Yeah. Yun naman talaga. Pero salamat. Nag-enjoy rin ako dito sa Talinghaga. Ronnie Cruz Barsaga, our last but not the least. Baka kaano-ano ni Kiko yan, ha? Oo nga Joke lang. Meow. Meow. Iba spelling. Submit mo kay Kong. Meow. Ito na yung last ba? Yan. Last na to. Ito na yung pang-10 na nasa list. Sunwest. Ang very- unang comment ko dyan, una nung sinilip ko yung donut kasi talagang tinignan ko. Hindi ko makita yung tatlong kulay eh. Oo nga. 3 pala kulay nito. Oo nga, no? Oo nga, Yun meron kasi pa ang pala problema dito. pag masyadong monochromatic. So kung yun lang, in-adjust sana yun. Hindi na Pati niya yung nahiwalay. percentage, naka-crop na. Pero nandyan yung mga hinihingi like yung total FCI project count, yung TAT, per Not yet completed. So ano to? Ano yung isa pa? This represents what? Kasi And yung completed. right-click, show as table. Oo nga, no? Tama ka doon. Incomplete. Ongoing. Apat 4 pa pala. guys. 4. pati yung Ang hihina ng mga mata nyo. Medyo Kailangan- mahirap nga lang sino siya. ba to? So, Ronnie Cruz. Ako agad kung black Kailangan na lang. ina-assume mo na pinakamali. matatanda yung magbabasa ng report mo. Mahirap talaga basahin kahit kahit sa bata. Hindi, color accessibility to. Ang issue, di ba? Kasi masyado hindi na contrasting enough yung mga colors mo sa Legend.
Basta masyadong maliit yung yung percentage ng pie niya. Palitan mo ng kulay yung madaling makita. Hindi nag-blend sa ibang Totoo. kulay. Gawin mong black, kitang-kita yan. Or red. Ayan, no? Yung red na ginamit Pwede niya din. dito. Total, may ano ka naman eh. Total, napilitan na siya dito eh. Na gumamit ng ibang kulay. Sana ginamit mo na dito. Ayun na. Ito na. Wala na siyang choice eh. Napagamit siya. Yan kasi ang disadvantage pag alam mo yung sa LinkedIn ko minsan, ang dami nagpo-post ng gaganda ng visuals. Ang gaganda ng visuals nila, monochromatic yung dating. Yun nga lang, sobrang pagka-monochromatic, hindi ka nakakalagay ng emphasis kasi halos papareho sila ng color. Sa monitor daw ni Ronnie, ano daw? Ang isa pang technique dyan, yung pwede mong yung parang outline ng bawat paghihiwalay nila. Kanya lagay mong white. Makikita yan, hiwa-hiwalay sila. Ganun. Pwede. May separation siya. Pero hindi gano'n makita yung napakaliit. Yung na malito, hindi talaga makikita pag like yung, kala ko nga tatlo lang, di ba? Contrasting color. Makikita yun. Pero yun. Yung papasok sa pre-attentive yung color. Kaya normally talaga, pagka more than 3, ang suggestion, wag ka nang gumamit ng pie chart or ano. Iba 5 pababa pa nga ang gusto nila eh. Pero yun yung nagiging challenge kasi. Oo nga. Although, yeah. Sa akin, pag ganyan, ginagawa kong black na lang yung napakaliit para makita lang kagad. Depende sa ibang kulay. Basta dapat mag-iba yung kulay niya. Basta medyo contrasting na talaga. Contrasting. Pero yun, sabi ni Ronnie, nag-chat siya, kita daw sa screen niya yung difference. Pero, pre-attentive. So, maganda pag monitor nag-zoom in ka siguro, baka 4K monitor ginagamit. Ayun, na-zoom in ka, makita. Medyo. Pero yun nga, pre-attentive attributes. Problema kung nasa phone pa yung gagamit. Although, kung magkakita, pero ano pa to? Partida. This could be worse. Kung mas worse pa yung monitor ng tao, kumaga medyo cheapy-cheap yung monitor. TRT yung monitor. Malalaking pixels, ayan. Or yun nga, medyo mababa. Pero ito good example to nung 5 questions natin na nasa isang page lang eh. Parang executive summary. Hindi marami. Iba kasi hiwa-hiwalay ng pa eh. Hiwa-hiwalay pa ng tab completion rate, turnaround time. Yung program yung yung program sa baba. Tapos yung turnaround time, hindi ko makita na turnaround missing. Yun ang wala dyan. Tapos pwede ko tayo umalis sa flood control tapos all projects talaga. Yan, 12.870. Flood control, 11.757. Ito, yung hindi na ayun, tatang wala dito. Nasa kabila yata yun. Hindi, merong average stat dun sa top 5 contractors. Dito. Kaya lang, hindi naman yun yung kailangan. Dapat overall. Ito na. nga, kabilang page. Overall tat. Tapos may key insight siya. Nagtaka ko, nabasa ko yung tat kasi dun sa road networks. Okay. Static. Teka, anong nangyari dito sa... Ayun, tama. 160 days, 38.4. Ito yung ito yung sinasabi ko na gusto ko yung ginawa niya dun sa yung cost-based analysis niya na yung dalawang nasa kabila yata yun. Ayan yung... Kabila pa? Nasa kabila. Ayan, dyan yata yun. Yung cost efficiency index saka yung relative cost efficiency. Although simple lang naman yung mga formula niya pero naisip niya, yun ang mahalaga eh, 'di ba? Hindi kung hindi ka familiar kasi hindi mo ilalagay eh. Bilang isang baguhan dito, kakailanganin ko ng ano yung definition? Ano yung cost efficiency index? Yan yung hinahanap ko nung nakita ko to. Ano yung definition, paano kinalculate? Baka mag-comment si Ronnie. So, average cost, ito madali. Average cost per project. So, ito, hindi na to average, diba? It's cost per project hindi, ang construction per contractor. Average ng contractor. Okay, ng contractor name kasi. Okay. So, sa contractor name, ito yung cost efficiency nila. Baka nga dinidivide. Ito yung cost efficiency, paano kinompute? Yung practice ko ng ganyan, kapag may mga mga terms na hindi common, naglalagay ako ng information icon tapos clickable. Ay tooltip. Pwedeng tooltip.
Ayan, assume na sabi ni Ronnie, assume na expert ang titingin. 34, 0.75, 123, divided by, hindi ka dinidivide lang yung by 7. Hindi ba ganun? Ayun, Hindi. ito lang. Ayun nga, yun lang. Ay, alin ba yun? Average cost per project divided by average stat equals cost efficiency index. So, itong dalawa. Ayun, lalagyan ko lang ng 2. So, magiging CI na siya. So, kumbaga, average cost divided by TAT. Or cost divided by TAT. Yung RCE, paano? Tapos, relative Pero cost kita mo, efficiency. Ano na yan? Ito Ayan yata, nga, depende ano. sa iba. Kino-compare. Ay, nag-over 100%, no? So, it's over 9,000. Very important. Oo nga, ano kaya to? Hindi ko Relative cost efficiency. So, ito, yung mga efficient. Buksan nyo na yung PBI file. Oo nga. Nandun yung formula. Cheat na natin. Teka, ano ba yung mas maganda? Mas Contractor higher with the better ba to? RCE CI? greater than... Ay, hindi. Hindi ko alam. Pero, Lower the better. Kasi, pero itong cost RCE daw, kung mataas, it can mean irregularities of 5% and above. Kasi ito, Lower. ang hirap teka. Paano ba maganda? Pili tayo na isang region. NCR only. Bulacan. Bulacan, sige. Region, ano ba yan? 3. Bulacan tayo. 3. Region 3. 3. Tapos province Bulacan. Province. Sana pinadiretso mo na ako sa province. Dumaan ko pa namin. Pinag-isa-isa mo pa. Teka, Baka dumakita yung tapos Bulacan na ba? sa may malapit sa Mindanao, Abe. So, nag-expect ako na lumiit. Hindi ba? Hindi, I mean, o kumonte. Ay, teka, hindi nagbago Hindi, basahin nyo yung ano. May nakalagay dun sa recommendations. Pag masyadong mataas. Pwede na filter. Yung first Five. Hindi siya nag-filter Ito pa rin yung kaninang nakikita ko Hindi gumana yung filter sa table. Sila pa rin yung contractor. Ito yung 7 ko kanina. Pwede. Sila pa rin yung contractor, no? Tapos yung per project Hindi na siya. Pero mga diskaya na marami saka yung wawaw, yung ano sa ano. Hindi gumana. Sige ka lang doon na konti. Yung province na lang na konti. Hindi, walang gumagana kunwari, I select Aurora. Ayun, nag-load siya saglit, pero walang nagbago. Sila pa rin. Yung number kasi na kilala ko na ito is 34 Same hours. pa rin. Baka kinanggal niya yung... Pero yung T80 niya, 7 days lang. Ang bilis niya tinapos Average stat niya. Kaya kailan naka-flag dapat. Sabi nga dun sa recommendation. RCE equals... Pag more than Ang RCE daw is CI divided by average CI. Ito, divided by 200,000. Yun yung relative. Nire-relate niya dun sa average. Okay. Salamat, Ronnie. Tapos, 34 billion. 7 days. Diba? Naka-plug sa akin yan. Galing. Ilang projects yan? Ano yan, Lego? May nakalaga ba ilang projects? Kasi meron isa dyan na may isang project na 1 day lang tinapos. Yun ang matindi. Sige nga. Hindi pa tayo yung semento. Oo nga, no? Ito nga, samantalang gagawa ko pala ng layout Ito yung mga blueprint pa lang, baliktad tagal-tagal, 1 day nabaliktad yata, no? Pero ito yung going back in time. So, 7 days, tapos 10 days. Anyway, scrutinize natin yan Babasahin natin yung niyan. Tingnan natin kung tama. Pero yun lang sayang. Sana nag-filter sana. Ang ang CEI, kumbaga masama pag masyadong mataas, masama rin pag masyadong mababa. So, yung mga extremes, yung mga masama, parang kaya outside spectrum ka na. Ano lang. Pag mataas kasi, masyado mong mabilis na tapos. Pag naman mababa, sobrang delayed. Yeah. Masyadong mabilis, pero baka hindi pa tapos talaga. Hindi mo tinapos, hindi mo sinimula. Or ghost. Baka lang, ghost project lang yan. Kaya nga. Basta ganun, kumbaga, sa report, on paper, completed na. Pero sa actual, hindi pa. Pwede. Sinulat baka hindi ka pa nakapagsimula. Pero yun nga, kasi lahat yan, hindi actual di ba? Tama ba? Saka sa totoo lang, lahat ng incomplete dyan dapat ay rin naka-flag din. Kasi
tandaan niyo, may ongoing, may incomplete. So yung incomplete, hindi talaga tinapos. So magandang bisitahin, di ba? Correct. Kumbaga, ibang flag pa yon. Ibang red flag reason pa yan. Pero yun, tayo ay pero merong ibang ongoing, pero may completion date. Ewan ko, magulo. Meron hindi, pero ang completion date, kala ko siya, forecast lang siya. Hindi siya yung actual kasi, di ba? Blank yung mga actual, sabi niya. Bagay. So, lang, kumbaga, in a way, medyo it doesn't mean anything di ba? Kasi lahat ng mga projects na yan. Tignan natin kung may actual tapos Pero pag nakita mo yung mga actual, no, halos same date ng planned. Talaga? Namimit? Yes. Ang galing okay. Hindi, baka ilang nilalagay lang nila. Data pala, hygiene issue pala to, no? Data hygiene. Actually, lilima lang yung may actual completion date. Talaga. Out of the thousands. Lilima lang. So, darn. Tapos mali pa. Na-enter lang dyan. Hindi talaga yung actual. Pero completed sila, yun completed. Oo nga. Oy, pero may nakamiss nung suggestion ni Day nung nakaraan. Kasi di ba yung bawat project, merong page sa Dime. Tapos yung ang differentiator lang nila yung project ID number. Project ID. So walang gumamit, no? Sayang, no? Sayang. Mga bonus points yun, ibig sabihin nakikinig sila, no? Ganun, Si Dane na nga ang gagawa. Sa details tapos lalagyan mo ng link, papuntahin mo dun sa Ang swerte pa nun kung mabuksan, may picture pa yung nakita, no? Maganda pa, no? Yung iba may picture, yung iba wala. Oo. Correct. Pero kulang din information sa Dime, Pero at least makikita mo dun sa Dime kailan in-encode itong data. Kasi wala yun sa Saka mabe-verify kung tama yung data, di ba? Kung pareho. Correct. Ayun. Tignan natin yung isang T80 lang. Isang araw. Walang lumalabas sa akin negative lang Kasi, unless, hindi, wala namang epekto Wala rin epekto. Ayan. May lumabas na 1? Wala pa. Meron dito Ongoing siya, pero tapos flood infra. Papatayin ko tong flood control infra. Meron yung start sa completion date. Tapos 0 ang turnaround time. Kasi by contractor, hindi siya by project. Kung by project sana makikita mo na merong mga 0 turnaround time. Tapos ongoing. Kasi magkapareho yung start saka end date niya. Paano yung completed? Completed. Tapos ang araw lang tinapos. Tingnan na. Gusto mo i-share screen mo? Wala akong ma-share dyan. Pero yon, maraming salamat sa ating top 10 at maraming salamat sa iyo, Jemar, Dane, sa RJ, Nestor, sa mga feedback at comments. Salamat sa mga nagstay na nakikinig, no? Iniwan na tayo ng lahat sa Teams actually. Pero sa FB meron. Tayo na lang pala. Tulog na. Wala na, ayaw na. Umayaw na sila. Tulog na tayo. Oo. Thank you, guys. Lunes ulit bukas. Okay, thank you. Thanks, everyone. Yeah. Okay. Thanks. Lunes Good na pala. night. Good night. Bye. Okay, bye-bye. Bye-bye.